Tagalog, Filipino? Yeah. Okay, very good. So, may I ask you a question? Again? Yeah. Okay, thank you. So, only 3 questions, then you answer it, okay? Go. So, my question is, naniniwala ka ba sa forever? Yung jowa, yung love life, ganon. Naniniwala ka ba? Hindi? No. Okay. Pwede bang sabihin mo sa akin yung reason bakit hindi ka naniniwala sa forever? Bakit? Survey ba to? Hindi kasi, I mean ba, bakit hindi ka naniniwala sa forever? Just asking a question. Tell me the reason. I'm 50-50. 50-50? Naniniwala ka sa forever and di ka naniniwala? Yeah. Okay. So, tell me the reason bakit hindi ka naniniwala sa forever. Some people come and go kasi. Okay. Yun lang? Yeah. Okay. So, my another question is, bakit naniniwala ka sa forever? Kasi sabi mo 50-50. Kasi, ano, Kasi, may mga people talaga na, nahanap na nila yung person na talagang sa kanila. Kaya, yeah. pero sa tingin mo, in the new generation, meron ba bang tao na green flag at merong respeto at may tamang dignidad sa buhay? Did you think in the new generation? Kasi sa mga nakikita ko, puro breakups na lang eh. Puro mga red flag, ghosting, cheating. True. Yan yung nakikita ko sa new generation ng buhay. So, bakit sila... Oh, yeah. Pero, in my opinion... You're right, man. Pero wait lang. Pero in my opinion lang 'yon. Na sa mga nakikita ko sa mga sa mga bagay-bagay sa mga new generation, puro breakups, puro kalandian, puro na lang alam mo nagpaparamihan ng bata. Konting holding hands lang. Kinabukasan buntis na. Very good. Yan yung the new generation does. Bro. 'Di ba? Kasi sa mga nakikita kong siguro in my opinion lang ang nakikita ko sa new generation is all about red flags, cheating, ghosting, ano pa ba? Yung fake reason. O, ganon. Pero, sige. Pero, in my opinion lang yun hindi ko naman sinasabi na 100% true. Pero, in your opinion, Red, your answer, did you think in this new generation, meron pa bang natitirang lalaki, babae, partners na green flag? Did you think ka? Meron pa. Okay. Meron din kasing people na genuine. Okay. Pero yung mga tao na mga partners, Mostly red flag, actually. okay. Yes, totoo, puro red. Yung new generation, I think, puro red flags na lang, no? Kasi yan yung nakikita ko, eh. Gusto nila parang jowa lang pang-angas. Oo, ganon. Ganon ba? Parang, i-flex. Flexing. Yeah. Ganon, flexing. Yun lang nila. Yun lang yung kanilang reason kung bakit sila nagkaroon ng Mostly naman, may mga relationship rin na puro dare. Alam mo yun, dare? Truth or dare? I dare you na mahalin mo yung crush mo. I dare you mahalin mo yung ex mo. I dare you na sagutin mo yung naniligaw sa'yo. Ganon. Diba? Yan yung new generation. Yan, ganyan. That's so messed up. Oo. Kaya nga for me, I think, pero for me lang, in my opinion, the new generation is so very, very, na talaga, puro red flags sa relationship. Parang alam. Pero naman, may mga tao naman rin nagtatagal, diba? Nakikita naman natin sa social media. Diba? Pero, yung mga old generation, like I said, old generation. Yung old generation kasi, pa lang yung tawag doon? Andun yung forever, yung totoong pagmamahal. Love life. Yeah. Pero in a new generation, I think red flag. Pero old generation. Mga old generation, totoo ang forever. Totoo ang love life. Pero did you think na in the new generation, this
this life, this year, this life ba, this world, new generation, did you think meron pa bang love life? Diba, I think sa mga college, senior high, elementary days, high school, pag nagkaroon ng jowa, hiwalay agad. Diba? Diba? Yeah. Mostly naman sa mga LDR. Sa mga LDR na partners na meron ng trabaho, meron ng pera, meron ng sariling pera para sa kanilang future at hindi na sila umaasa sa mga magulang nila. Yun ay nagtatagal sa mga relationship kasi may freedom sila eh. May freedom na sila. Pero sa mga tao, sa mga partner na umaasa pa sa magulang at wala pang sariling mundo, wala pang sariling pakpak, then mostly talaga, pagbabawalan sila. Pagbabawalan pa. Diba? Sasabihin ng parents, huwag ka magjowa. Kung hindi, lalayas ka. Yan ang new generation. Pero sa mga tao naman na successful na kaya nang magkaroon ng family at ready na para sa kanilang future, then go on. You have freedom. Diba ganon? Yeah. Pero kasi, in the new generation, I think puro na lang red flags to. Sasabihin, love, pinagbawalan ako ng parents ko. Tapos, 5 days later or 1 day later, meron na pala siyang bago. Ang galing, no? Ang galing. Yo, that's so disgusting kaya. No. Sabihin daw, love, sorry, kailangan natin mag-break kasi pinagbawalan ako ng parents ko. Pero, nakita mo sa social media niya, tapos nakita mo siya, sa dalawa mong mata, meron siyang lalaki or babae. Ang galing. Ang galing. Now, No? I think you're heartbroken, bro. Feeling ko. Hindi, you? hindi, no. No, I'm not heartbroken. I'm just telling the truth because that's the truth. That's the truth. Why? Sige, labas ka sa bahay mo. Tumingin ka sa mga paligid mo. Tumingin ka ng mga partners na nag-holding hands. Tumingin ka. Tapos, 5 days later, buntis na. Pregnant na. Bro, what? Diba? Hold hand lang ha. Nag-kiss lang. Nag-holding hands lang. Tapos, after months, pregnant na. Diba? Yan yung mga uso ngayon ng new generation. Yan mo, holding hands lang. Kinabukasan, patay. O, diba? Yan yung new generation. Pero tama ka rin, heartbroken ako. Gusto mo ba ng tell story? Sige lang. Sige. So, eto kasi. Pero wait lang muna pala. May ask pa pala ako sa question. Nagkaroon ka na ba ng jowa? No. Ano? Ex relationship? No. No. Wala talaga single ka? Totally. Wala kang naranasang relationship? Yeah. Crush ba? No. No rin talaga. Wala talaga. Hindi ka na fall in love. Wala talaga. Sige. No. Eto. Sige, mag-tell ako ng story. Actually, heartbroken ako. Kahit ngayon, di ko pa rin siya makalimutan. Pero okay na ako. Actually nga nung naghiwalay na kami ng LDR girlfriend ko, gumaan na yung pakiramdam ko. Kasi, kaya sabi ko gumaan na yung pakiramdam ko dahil di na ako nag-overthink. Hindi na ako nag-waste of time sa kanya. Wala palang kabuluhan, puro kasinungalingan. Oh. Kasi alam mo bakit? Bro. Pinaghandaan ko yung Why? sarili ko. Na sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko maging ready in case na mag-break up kami ng LDR girlfriend ko. Sabi ko sa sarili yon. So, ang ginawa ko, training ko yung sarili ko, pinaghandaan ko yung sarili ko na hindi ko siya mahalin ng sobra. Kasi alam ko naman mag-break up kami. Then, I was right. Nag-break up nga kami. Tiga mo, nag-train ako. No, see? Pinaghandaan ko yung sarili ko na in case na mag-break up kami, kailangan ko na mag-ready. Kailangan ko na maging strong in case na mag-break up kami. Then, I was right nga. Diba? I was right. So, I was right. So, this is my story. My story is,